Alright, what's up guys? What's up mga kaara? Welcome back to the channel. So, gamit natin ngayon, or actually pang 5 araw na nitong Vogue RR525. So, itong motor na to, ginamit na natin to sa Bicol ride natin recently. So, as you can see, 1,010 pala kilometers na sa kanyang odo. So far so good. Okay, so this is going to be the 5th day na ginagamit natin siya. And I can't complain. Yan ang isang masasabi ko. We'll talk more about it in just a little while. So let's go. Alrighty. Alright guys, mga kaaro. So, nakalabas na tayo. Okay. So, enjoy natin ulit to for the last time. Well, actually, hindi naman to magiging last time because I need to test it for other reasons naman. So, abangan ninyo yun. Okay, pero isasoli ko muna to because I need to do something. And kailangan ko yung R15 natin. Nakabalandra or nakapark kasi yung R15 natin doon ngayon. And mali yata akong dinaanan. Yan, gamitin natin siya. Tight roads ng EDSA. Ito yung mga oras kasi na medyo tight ang EDSA or matraffic. Alam niyo ba mga kaaro, inabot to ng ng 31 kilometers. I did not expect na ganun siya katipid. It happened doon tayo nasa Bicol, doon tayo papunta ng Daet. Because I was doing chill rides noon, 31 for a 500cc bike. I could not believe it. Totoo lang. Okay. Ang pinaka malakas niya so far ay 20 kilometers a liter. Yun ay pinakamalakas na konsumo niya, which is still not bad for this kind of bike. Powerful na engine so far. Hindi ako pinapahiya, especially pagka kailangan kong humataw. Hindi niya ako pinapahiya eh. And with this kind of again engine, big displacement na rin, we can I guess consider bibigyan ka ng ganon na milyahe. It's not bad at all. Singit-singit lang tayo. Of course, be safe when you do this. Not entirely encouraging you to do this singit-singit natin dito. Mekas natin dito sa EDSA guys, sa mga kaaro. Ayokong dumaan dyan sa gilid kasi may mga nanguhuli dyan. Delikado. Imagine mo, loaner bike na tas mahuhuli pa. Kahiya naman kay Butch, di ba? Oh, anyway, so yun, as you can see, singit-singit lang tayo. Basta kasya yung motor, kasya or kayang-kaya kasi very maneuverable siya. Okay, magaan, light handlebars, pretty, kumbaga ang tawag dito, stable, walang problema. Kulang na lang tornado. Tornado man na yan, insan. Para mali yan tornado. Yan lang, pagka nagsabay yung dalawang van, medyo mahirapan tayo. So when it comes to temperature ng kanyang makina, sa mga gantong takbuhan lang, hindi mo talaga mararamdaman. It's, cool na cool. Hindi mo mararamdaman. 500cc
Normally gano'n naman talaga siya. Sa mga ganitong tumatakbo, yung talagang hintuan, yan ang medyo mararamdaman mo. Yung traffic, heavy traffic, then yes. Pero it's not even that hot. Okay, may mga nadaanan na tayo mga nakaraang araw na talagang traffic din. Pag hinto natin ng mga 2 minuto, yun, mararamdaman mo. Right? But it's not even that hot compared to liter bikes. Kaya magaan to guys at mga karo, FYI, is that ang weight nito is nasa 161. So imagine that. Masyadong pinagaan ng Vogue ito. Ilan ba yung 500R nila? I think it's about 178, if not 168. I mean, you know, for sure it's not 168 pala. Siguro nasa 178 na sa ganon. And this is 161. Kaya you can imagine yung significance in terms of weight difference nitong isang to versus the 500R. It looks easy to ride, and apparently it is really easy to ride. And natutuwa yung motor pagka nasa bandang 4 ano ka na, 4 gear ka na, 4th gear. Masaya siya. Pareho na to. Dito obviously hindi tayo nakaka-banking kasi gantong kalye lang, kind of testing how its rideability pagdating sa city riding nga. Sarap, diba? Fourth ka lang dito sa mga gantong area, happy ka na. Okay. Pagdating sa pormahan, ang dami-dami ko na nakuha ang compliment dito. Parang, alam mo yon, kailangan nila, ito yung motor ko. Kasi nga, bagay daw sa akin. Kala mo naman ha. Ang araw talaga kasi pang sports, or pang racing. Well, totoo nga naman. Pwede pang racing ito. Yeah. Pero we haven't seen any bikes ng Vogue. Siguro dapat nagta-track na yung mga bikes ng Vogue, especially itong motor na to, because it's got the power. It's got the power para maganda takbo sa track. Okay. We'll see if that happens. Vogue, baka naman pwede naman ang inyong kaaro. Trial lang ba? You know? But we'll see. Okay. Anyway, I'm saying that kasi nga meron siyang pagkakataon sa track eh. Maganda ang kanyang performance, smooth ride. Okay, power is there. So why not put it in the place kung saan siya conducive, kung saan siya maglalabas ng totoong kapangyarihan niya, 'di ba? That's what I mean. And then gustong-gusto niya palang binabanking siya. Where's this? When Sampaloc, somewhere papunta kami yung Pagbilao. I love it. Nakakamiss yung about that. It was about 30 kilometers na takbuhan kami na twisties. And I loved it. Super. Tapos I love it na, as you can see sa dash natin, laki-laki ng dash yung panel natin. Okay, we're gonna talk about the details of that sa review na lang natin. Kasi re-review ko to kasi although may mga magaganda akong sinasabi ngayon, observation ko, experience ko, meron akong mga kumbaga, hindi, if not reklamo, may mga hihilingin ako sa Vogue dito sa motor na to. Okay, kasi syempre there's no perfect machine, as they say, diba? Para sa mga consumer, that's good kasi nga na-improve yung product.
Yan, Cubao na tayo guys at mga kaaro. Amaya Skies Cubao project ko yan. Baka gusto nyo bumili condo ha. Ano lang yan, meron tayong payment term 10k lang per month. Nakapag market pa yan ha. Oh, anyway, currently yan ha, pagka kayo nag-inquire ng mga 1 year after nitong video na i-post, okay, of course, it's gotta be different. So going back dito sa motor na to, ayun, nakikita nyo orange ngayon. Switch natin into normal, then it becomes green panel na, and that's the normal. Kaya lang, ang ano ko dito, pagka nakapag yun kasing orange, balik ko na, yun kasing orange ay ang sport mode nya. So 2 modes ito, and pagka nakapag smart na naman sport mode ka na parang ayaw mo na bumalik sa normal, kasi masarap yun naka-sport, mas aggressive. Although pagka aggressive nya, halimbawa dun sa kung saan tayo galing, smooth yung semento, ano siya, yung tag dito, mabilis yung ikot ng gulong. Kung minsan nag-skid, wala naka-sport so expect mo yan, especially pagka hinataw mo na agad. That's how it is sa sport mode. So hindi ako pumupunta sa kaliwa, as you can see, kasi baka mahuli tayo. But aside from that, I'm testing the temperature nitong motor natin sa singit. So far wala ako, as in zero. I can't sense any what do you call that, init. Sarap niyang gamitin guys sa mga kaaro. Beginner bike ito, pero pagka binigyan mo, bibigyan ka rin. Pwedeng humiwala yung kaluluwa mo rito, kasi powerful siya. Kita niyo naman. Pasensya na ha, parental guidance ha, hindi ko nire-recommend ang ganun takbuhan. Just showing you its capability again. Basta masarap siyang gamitin. Ang presyo nito $350 if I'm not mistaken. Yung mga kalaban niya nasa ganun ding range if not cheaper. Very competitive tong pricing na to ng Vogue. Posture naman natin, kung tatanong nyo, subsob ba masyado? Medyo subsob, pero it's subsob na it's comfortable. Alam nyo yun, sinasabi ko yun kasi dun sa R15 ko, mas subsob yun, okay? Mas maliit yun, mas subsob yun. Dito it's comfortable. I'm saying that also, imagine nyo nga, ito ginamit ko to sa vehicle. Okay, I did how many hours na ride? Haba kayang-kaya. Sa mga mahilig sa sport bike, pwede pa to sa inyo. Yung harap na brakes nito, naka Brembo, malaki ang disc nya, kaya malakas na siya, just enough to have the stopping power na kailangan nitong gantong powerful na bike na to. Kasi pwede maging comment nyo rito, oh bakit isa lang, bakit hindi dalawa? Okay, again, this has Brembo. Yung mga ibang unit nila naka Nissan, although Nissan ang likod nito. Pero yun, since I guess magastos ang Brembo, kaya nilagyan nila ito ng isa lang. Yeah. Tipid sila ng konti para kayanin naman ng costing. Sa likod, absolutely okay din. Now, ito nakikita nyo isang bar na yan, tatakbo pa yan ng napakalayo. Pagka nakita nyo isang bar na yan, it still has at least 7 liters of gas, okay, in it. So hindi ka naman mabibitin. Safe na safe ka pag nakita mo yan na isang guhit na lang.
This has, or this can contain 14 liters. Kaya mahaba-haba na rin. Magkwenta na kayo kung ilan yan. Pero ayun, 14 liters to eh. So mahaba-haba na rin. Yan, balintawag na tayo guys sa mga kaaro. By the way, ang suot ko nga pala na boots ay ang ating Global X Hava Pro. And guys, sa mga kaaro, super nice to have this one also. Super comfortable. High cut siya. Pero if you'd like the low cut, or I mean mid cut, you also have the Cyclone series.